Matapos ang ikalimang sona ni Pangulong Bongbong Marcos, inaabangan naman ang kontrasona ng Senate Minority ngayong araw. Magbabalita si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, may mga inisyal na reaksyon na ba ang mga senador sa sona ng Pangulo? Cheryl, kung kahapon ay sona ng Pangulo, sunod naman na nakatakda ang tradisyonal na kontrasona ng minorya sa Kongreso. Kaya naman dito sa Senado, si Minority Leader Alan Peter Cayetano ang magtatalumpati na gaganapin mamaya sa plenaryo. Dahil sa pagkabahala sa lumalalang lagay ng demokrasya sa bansa, piniling hindi pumunta ng halos lahat ng senador sa minorya sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagsuot pa karamihan sa pagbubukas ng regular na sesyon sa Senado ng kulay itim na sinasabi ni Cayetano na sumisimbolo sa kanyang pagprotesta laban sa umano'y krisis sa pag-asa at tiwala ng publiko sa gobyerno. Kaya naman mamayang hapon sa pamamagitan ng isang kontrasona, maaaring itanggi ni Cayetano ang mga ulat na binigkas ni PBBM patungkol sa naging progreso ng bansa sa ilang issue, kabilang ang usapin ng mataas na singil sa kuryente, mababang sweldo na iuuwi ng mga empleyado, mga buwis na binabayaran, at ang pagpapaigting ng soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Cayetano, ang SONA raw ay dapat gawing sana o stewarding a national agenda. Pagkakaisa raw at hindi pagkakabiyak sa politiko ang kailangan ayon sa senador. Sa isang pahayag, ibinahagi naman ni Senadora at Presidential Sister Amy Marcos na hindi siya kontento sa pagbabanggit ng Pangulo sa kanyang sona patungkol sa pagsasampa ng kaso ng Ombudsman sa kanilang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Aniya, pambubudol lang daw ang sinabi ng Pangulo at hindi lang din daw si Romualdez ang dapat natugisin sa malawakang isyu ng korupsyon. Samantala, pinasalamatan naman ni Senador Joel Villanueva ang Pangulo sa pagkilala nito sa mga reformang isinulong ng Senado na nakatulong sa mga OFW, estudyante at guro, mga empleyado at kanilang pamilya. Cheryl, ayon naman kay Senate Majority Leader Senator Mig Zubiri, maaari raw mapagaan ang relasyon ng minorya at mayorya sa Senado dahil sa pagbabanggit ng Pangulo sa pangalan ni Romualdez sa kanyang sona. Ito raw ay mahalaga para sa maayos na pagtatrabaho ng Senado sa mga panukalang kinakailangang ayusin, katulad na lang ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, para raw masiguro na hindi na ang mga consumer ng kuryente ang magbabayad ng systems loss ng mga kumpanya na pinapatungan pa ng buwis. Bago raw magpasko ay sisikapin nila itong trabahuhin at maipasa. Cheryl. Bukas ipagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano-ano ang aasahan? Cheryl, luusad na bukas ang prosekusyon sa susunod na article of impeachment. Ito na yung patungkol sa umano'y maling paggamit ng public funds o to be specific, itong confidential funds. Mayroon nang ipinapatawag o ipinapasampi na muli na dalawang land bank branch managers na ipepresenta ng prosekusyon na bukas. Ang schedule na ng impeachment trial, magsisimula na ito alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon, habang alas 4 na naman ng hapon nakalaan na ito para sa plenaryo o regular na sesyon sa Senado. Monday, Tuesday, Wednesday ang impeachment trial, habang Thursday at Friday nakalaan din ito para sa mga committee hearing at iba pang kailangang asikasuhin ng Senado. Share it. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.